and open our Bible in Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 10. And this morning ay pag-usapan po natin working for God. Working for God. At manalangin muna po tayo. Lord, samahan niyo po kami. Pagpalain niyo pong salita sa aming short devotion. Kayo patuloy na gumawa at kumilos at kayo patuloy na magpala. Thank you, Lord, for this time. This I pray in Jesus' name. Amen. Working for God. So, dalawang bagay po na makikita po natin sa verse po na ito ay yung tinatawag po natin na God's work in you at pangalawa po, God's work through you. God's work in you and God's work through you. The book of Ephesians ay isang napakagandang talata, lalo na po sa chapter 2. Una po, makikita po natin sa mga unang part kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon, how God wakes us up, woke us up from being dead in trespasses and in sin, and the Spirit that quickened us, and eventually that God who is rich in mercy, we are dead, we are sinful, we have nothing, and yet God saved us. And eventually, mga kapatid, that in verse 7, that in the ages to come, He might show exceeding riches of His grace and His kindness. So, waiting for God. At niligtas tayo ng Panginoon, at balang araw, tayo po ay makakasumpong ng pinaka the best, which is being together with the Lord, being in His presence forever, no? At habang hinihintay po natin yan, ay sabi po ng Bible that for by grace are you saved through faith, no? Not of works, of course. And in verse 10 sa ating theme verse, for we are His workmanship, no? So while we are waiting for God sa kanyang pagdating o kaya naman sa Judgment Day until His second coming, ay tayo po ay magtatrabaho for God. Bakit po? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So unang-una po, nais ko pong i-share po sa inyo na tayo po ay masterpiece ng ating Panginoon. And it's very clear in verse 10, workmanship. Ang ibig sabihin po niyan in the original word ay poema, meaning dito po natin kinuha yung salitang poem or poem na isa pong masterpiece in literary form na pinapakita na tayo ay work of art ng Panginoon. We are God's masterpiece, but of course under construction. We might not think that mukhang di naman ako masterpiece, mukhang di naman ako the best, mukhang hindi naman ako karapat-dapat. Yes, it's true. Dahil lahat nga po tayo ay sa biyaya lamang po ng Panginoon, no? For by grace are you saved through faith. It's not of yourselves, but it is the gift of God. We are God's masterpiece under construction. So, God's work in you. Mula nung tayo naligtas, no, hanggang sa kasalukuyan, tayo po ay patuloy na dinidevelop ng Panginoon. At pangalawa, God's work through you. Not only we are saved, He works in us, but He will work through us. The Bible says, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. For God had before ordained that we should walk in them. So, una, that God is committed, no, until the end, mga kapatid, that He will work to you, that He will complete you. He who began a good work in you will perform it until the day of the Lord Jesus Christ. And at the same time, mga kapatid, He will work through us. We are His masterpiece under construction, no? But we need to understand, mga kapatid, na ang Diyos gagawa din sa atin kahit ano pa po tayo. We might say, Pastor, hindi naman po ako, I have made a foolish decision in my life and I have made wrong things, no? I am not worthy. Yes, meron po tayong verse dyan. For God has chosen the foolish things. Pastor, mahina po ako. The Bible verse said that God has chosen the weak things of this world, confound that are strong. So, just try to imagine that we are in God's toolbox.
Okay? So sa toolbox po ng Panginoon ay kung ang Diyos ay siya po yung creator, siya po yung artist, tayo po yung kanyang workmanship, mga kapatid, no? Kumbaga sa poem, siya po yung writer, tayo po yung kanyang isinusulat, tayo po yung kanyang masterpiece, siya po yung gumagawa sa atin. Ang kanyang toolbox, mga minamahal, ay mga sira, no? Mga severely flawed, no? At kung ang Diyos makakagawa ng isang kamangha-manghang bagay sa pamamagitan ng isang purol, for example, magandang lamesa, magandang pulpit, yan ay gawa ng isang makalawang, yan ay gawa sa instrumentong makalawang na martilyo at baluktot na lagare. So, anong ibig sabihin nun? Meaning, mahusay ang gumawa. Paano kaya pag ang doktor ay nakapag-opera sa gubat, pag doon inabutan karamdaman, nakapag-opera sa pamamagitan ng Swiss knife lang, hindi po yung talagang scalpel, ay talagang magaling na doktor. Paano kaya pag yung isang musikero na ang gamit lang ay flute na gawa sa kawayan, pero nakagawa ng isang napakagandang tugtugin? So, totoo nga po na siya ay mahusay na mantutugtog, mga minamahal. So, it's not about us, but when God used us as an instrument, although we are severely flawed, mga kapatid, then God gets all the glory and praise because what He has done through us. Okay, it's not all about us, but whatever we have accomplished in God's work, in God's ministry, it's not because of us, it is because of God, on how God works through us, mga kapatid, no? So, in summary, God saved us from sin. He saved us from sin, and of course, He saved us for service. He saved you from sin, so eventually, you are saved for service. You are saved, no, for good works, no? You are not saved by good works, but you are saved for good works, for God's service. Kaya keep on keeping on at pagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon.